Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangdaigdig, at pagpapala at kapayapaan mapasa kaniyang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang pamilya at mga kasamahan. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na naman tayo upang ipaliwanag ang iilan sa mahalagang bagay tungkol sa Hajj. Ngayon ay ang atin matalakay ay tungkol sa al-ihram. Itong ihram na ito ay ang kanyang kahulugan ay huwa niyatud dukhul fin nusuk. Ito po ay layunin o di kaya ay intention sa pagpapasok dito sa gawain para sa Hajj. Ito po ay pananaw ng mga karamihan sa mga scholar. Ang pangalawa dito na dapat din malaman natin na ano ang dahilan bakit ba ipinag-utos ang tinatawag na ihram. Una dito ay tahqiqul ubudiyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Paggamit ng pagkaalipin, tunay na pagkaalipin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa dito ay idharul musawat bayna jami'il muslimin. Ito po ay pagpapakita sa pantay-pantay sa pamamagitan ng lahat ng mga Muslim. Kumbaga makita po dito na yung mga Muslim ay pantay-pantay sa araw na yun. Ang pangatlo dito ay at-tadhkiru bil yawmil akhir wal hashr. Paalaala ng huling araw at ang pagtitipon sa kabilang buhay. Ang ginagawa ng mga tao sa araw ng Hajj o di kaya sa araw ng pagpasok sa Hajj, pag-intention, ay ito po ay bilang paalaala sa huling araw at ito po ay pagtitipon sa kabilang buhay. Ang pangatlo dito o ibang bagay dito na dapat din malaman ay tinatawag na hukmul ihram. Yung pagpapasya o di kaya ay hatol ng Islam tungkol sa ihram. Ibig sabihin yung pag-intention mo na ikaw ay pumasok sa Hajj o di kaya Umrah, anong hatol ng Islam dito? Al-ihramu min faraidin nusuk. Itong intention na ito ay kasama ito sa mga obligado na gawain dito sa Hajj man o Umrah. Hajj man o Umrah. Ito po ay pinagkasunduan ng mga ulama.
At susunod dito na matalakay natin ay tungkol sa Sunan al-Ihram. Ito po ay mga sunnah. Ano po ang mga sunnah na tinatawag na ihram? Unang sunnah dito ay tinatawag na al-igtisal, yung pagliligo o di kaya pagligo. Yusannu al-igtisalu lil-ihram. Sunnah po ang pagliligo para sa ihram o di kaya ay bago pumasok sa Islam. Ito po ay pinagkasunduan ng 4 na grupo ng jurisprudence. Ang pangalawa dito ay sunna din sa may regla o di kaya'y nufasa sa mga bagong nanganak na magligo sila bago po sila pumasok sa ihram o di kaya ay mag-intention. Ito po ay pinagkasunduan din ng 4 na grupo ng jurisprudence. Ang pangatlo dito ay yustahabbu. Sunna din para din sa nag-ihram, nag-extension, nag-intention na sa after o pagkatapos niya mag-ihram, sunna din sa nag-intention, nagniya sa pagkatapos niya mag-ihram, magniya, magpasok sa Hajj o Umrah, ay lalagyan niya ang ulo niya ng pandikit para magsama-sama ang kaniyang buhok. Ito po ay sunnah, lalagyan ng pandikit ang buhok o ulo para magsama-sama ang buhok ng isang tao. Ang pang-apat dito na sunnah din sa isang lalaki na pumasok sa Hajj o di kaya'y Umrah na ang kaniyang gagamitin ay izar, damit, warida. Ito po ay tinatawag na rida, balabal. Ito po ay pinagkasunduan din ng mga ulama. Ang ibang sunnah dito sa ihram ay sunnah din yung paglagay ng perfume sa katawan. Hindi po sa damit bago pumasok ng ihram. Ito po ay pananaw ng karamihan. At sunnah din dito sa ihram ay isagawa ang intention sa after, bago pagkatapos ng salah. Sunnah na isagawa ang intention sa pagkatapos ng salah. Ito po ay pinagkasunduan din ng 4 na grupo na jurisprudence. At kasama din sa sunnah ay mag-intention, pumasok sa intention niya, yung isang mag-hajj, isang mag-umrah, idastawat bihi rahilatu. Kung huminto na ang kaniyang sasakyan, halimbawa yung car, pero sa panahon ng prophet ay kamilyo. Kung huminto na ang kamilyo o di kay car, sa panahon natin yung car, ay doon siya mag-intention. Ito po ay pananaw ng mga Malikiya at saka iba sa kanila. At sunnah din yung bigkasin ng magpasok sa mag-intention ng kanyang intention. Halimbawa sabihin niya na labbaik Allahumma hajja o di kaya sabihin niya labbaik Allahumma umrah. Ito sunnah po ito na bigkasin yung laman ng intention. Kung hajj ay hajj, kung umrah ay umrah. Ito po ay pananaw ng Hanafiya at Hanabila at iba pa sa kanila. At sunnah din dito, bago pumasok sa intention
ng ihram bago mag-intention, sunnah po an yusabbiha wa yuhmada wa yukabbir Allah azza wa jalla. Sunnah po ang pagtasbih, pagsabi ng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bago po pumasok sa intention. At iba pa sa mga mahalagang bagay na dapat din mabanggit dito o matalakay, ito po ay tinatawag na al-ishtiratu fil ihram. Ang pagtakda ng kondisyon sa ihram. Kumbaga mag-kondisyon yung isang pumasok sa ihram. Ito ay kabilang sa sunnah. O di kaya ito po ay sunnah sa sino man tao na natatakot siya na may makahadlang sa kanya mula sa pagkumplito niya sa sa pagsagawa ng Hajj. Tulad ng babae na buntis, matakot siya na siya po ay manganak. Magiging po siya o di kaya makasama po siya sa mga babaeng bagong nanganak. O tulad ng isang lalaki na matakot din sa kaniyang kalaban upang pigilan siya mula sa pagkumplito niya sa gawain ng Hajj. Dito po sa situation na ito ay maging sunnah po. Sa sino mang kaniyang situation na ganito ay magtakda ng kondisyon. Ang kaniyang sabihin, pa in habasani habisun famahalli haythu habastani. Kung pipigilan niya ako, kung may pumigil sa akin na anong dahilan, ay sa oras na yun ay magiging mutahallil na ako kasi pinigilan mo ako, ya Allah. Ibig sabihin, kung ya Allah, kung pipigilan mo ako, sa oras na yun ay magiging mutahallil na ako kasi pinigilan mo ako. Ito po ay magiging sunnah kung natakot ang isang tao dahil may natakot siya dahil may dahilan. Halimbawa, kung may sakit siya at may natakot, siya po ay natakot sa kanyang kalaban o katulad na nabanggit natin na babae na buntis siya, natakot siya po ay manganak. Sa situation na ito ay sunnah po ang pagtakda ng kondisyon. Ang ibang banggitin natin dito, itong tinatawag na talbiyah. Ito po ay ijabatul munadi, sagot po sa nananawagan. Ang talbiyah po ito ay hiya qaulul muhrim. Ito po ay salita ng taong nakapasok na sa kaniyang ihram, nag-intention na, nakapagtapos na sa pag-intention. Sabihin niya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ito po ay sinasabi ng isang tao na nakapasok na sa ihram o di kaya nakapag-intention na. Ito po ay tinatawag na talbiyah. Ang hatol ng Islam sa talbiyah na ito ay sunnah po. At talbiyah ay sunnah po dito sa pag-intention. Ito po ay pananaw ng mga Syafi'iyya at iba pa sa kanila. Ang pagtaas ng boses para sa talbiyah ay ito po ay sunnah
para sa kalakihan na itaas nila ang boses nila dito sa talbiya. Pero sa kababaihan ay hindi nila po pwedeng itaas ang kanilang boses. Ngunit sila po ay magdalbiya na sikreto. Ang importante, marinig nila yung talbiya nila. Yan ang importante po sa babae. At itong talbiya na ito ay magsimula. Talbiya na ito ay magsimula sa oras ng pagpapasok sa intention. Magsimula yung talbiya kung makasabi ka na labbaik Allahumma hajjan o labbaik Allahumma umrah, magsimula na doon yung tinatawag na talbiya. Ang talbiya na ito ay matatapos sa araw ng Hajj. Dito po kung magsimula na sa oras ng pagsimula ng pagbato ng Jamratul Aqaba sa araw ng pagkatay. Doon po walang pagkaiba dito ng pumasok sa ihram na muprid siya. Ibig sabihin ay nagpasok siya para lamang sa Hajj. Wal qarin, at saka yung pumasok na inisagawa niya yung dalawa sa isang oras, yung umrah at saka Hajj. At saka yung mutamatti, ginawa yung umrah tapos ginawa din yung Hajj. Ito po ay pananaw ng karamihan sa mga Hanafiya, Ash-Shafi'iyya at Hanabila at iba pa sa kanila. Pero sa umrah, yung talbiya ay matatapos ito kung magsimula na ang isang tao sa kaniyang pagtawaf, pag-ikot o paglibot-libot sa Kaaba. Ito po ay pananaw ng mga jumhur. Ang last na mabanggit natin dito, yung mga tinatawag na al-akhta fil ihram, mga pagkakamali dito sa intention. Kabilang sa mga kamalian dito na katotohanan ang ilan sa mga tao naniwala sila na kailangan talaga na mag-ihram, pumasok yung tao sa intention ng Hajj o di kay Umrah na may sapatos. May sapatos siya. At ito po ay ito po yung pagkaroon ng sapatos, kung hindi po mangyayari ito sa oras ng pag-intention, ay katotohanan na hindi po pwede siya magsuot ng sapatos. Ito po ay itong paniniwala ay mali yun. Kasi ang pag-ihram kasama ang sapatos ay hindi po obligado. Hindi po obligado o hindi po condition. Hindi po condition. Ang pangalawa dito sa mga pagkakamali ng iilan sa mga tao ay sila po ay nag-isip na kailangan po talaga pumasok sa ihram na sila po ay nakasuot ng izar o rida, pero mananatili yung nakasuot nila na yun, izar o rida, hanggang sa makatapos sila sa yung Hajj na yun o Umrah na yun, na sa kanilang paniniwala na hindi po pwedeng palitan yun. Hindi po pwedeng palitan kahit may dumi na. Wahada khata, ito po ay mali. Kasi ang taong nakapag-ihram na, pwede po sa kanya na palitan ang kaniyang
thiyab al-ihram sa may dahilan o walang dahilan. Pwede yun. Ang ibang pagkakamali dito, itong tinatawag na ittiba. Ang iba o ilan sa mga tao, yaddabi'una bil ihram hina al-ihram. Ang iba o ilan sa mga tao ay ilalabas nila ang kaniyang kanang balikat sa magsimula sa intention nila. At ittiba na ito po ang paglabas ng isang tao sa kanang balikat niya at gawin niya yung dalawang dulo ng rida niya sa kaniyang kaliwang balikat. Ito po ang tinatawag na ittiba. Pero karamihan sa mga hujjaj o di kaya mga mu'tamirin ay ito po ay ginagawa nila na ilalabas yung kanang balikat nila hanggang sa sila po ay hindi makatapos. Ito po ay katotohanan na ginawa ito. Yun po ay mali yun hanggang sa hindi sila makatapos. Kasi itong ittiba na ito ay ginagawa ito sa tawaful qudum lamang. Yung tawaf na welcome. Pero sa as-sa'i sa pamamagitan ng mula sa Safa hanggang sa Marwa at bago magtawaf ay hindi kailangan ito, hindi gagawin ito. Hindi ilalabas ang kanang balikat sa pag-sa'i at saka before magtawaf. Ito po ay kabilang sa pagkakamali na iilan sa mga hujjaj o mu'tamirin. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang dito lamang ang mga nabanggit natin dito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ito po ay madagdag sa susunod na episode. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.